Number two, ito pong, Mr. Chair, itong Major De Castro, para sa akin, sobrang pagka-guilty ng taong ito. Because nung makakuha ng DNA doon sa sakyan na na-recover sa victim, nung sasakyan na supposedly yun yung sinakyan ng victim, may blood na sa DNA test, yun talaga ang blood ng victim doon sa loob ng sakyan. And then the PNP were trying to convince Major De Castro magpa-DNA test kasi meron tatlong hair strands ata doon, several hair strands. And tinurn down niya. Now, ni-request ko sa PNP noon, ewan ko sino ba na-interview ko doon sa CIDG noon, CIDG was doing a good job, Mr. Chair. And the CIDG requested doon sa kamag-anak. Kasi siyempre, di mo pwedeng pilitin yung police, yung suspect. Yung kamag-anak, tumanggi rin. Kasi yung kamag-anak, pwedeng idudugtong yun eh. DNA test, ayaw din. Now, dito yung pumapasok yung investigative technique, Mr. Chair, na kulang sa ating kapulisan. Kuminsan kasi common sense. Nandoon na yung police nasa custody ninyo. Tama? Sino ba may custody sa PNP, sa kay Major noon? Sino po may custody sa PNP no at that time? Kanino po na, di ba nasa custody yung niyo si Major nakakulong o sa headquarters? Kayo po? Within the campo po, Your Honor. Kaya nga. Opo. So sino nga po mismo may custody doon kay Major while Yung he was inside the chief camp? po ng RHSU namin, Ano Your po? Honor. Chief ng Regional Holding Unit natin. Okay. Now, when you were asking Major De Castro to provide a DNA of his hair or hair strand, and he said no. Tama? And you stopped right there. Tama nga naman, karapatan niyang tumanggi. Ba't di niyo po ginamit yung common sense ninyo? Nandoon naman siya nakahiga, kung saan siya nakahiga. Sana naman isa sa inyo, nilinis yung kama o yung unan, kumuha ng hair strand doon, kinuha yung kanyang suklay, o pagtatapos niyang maligo, tiningnan yung banyo, kumuha ng buhok niya, sigurado ako, siyempre may nalalagas na buhok yan pag naliligo siya. O sigurado ako, pag natutulog siya, dyan sa unan niya, may mga buhok dyan. Doon lang kayo sana kumulekta. Ba't niyo po ginawa? Kasi palagi niyo sinasabi sa akin, ayaw po, hindi natin pwedeng pilitin yan. Tama nga naman, karapatan niya po yan na tumanggi. Tama nga naman, I agree with you. Pero gumawa kayo ng diskarte. Matagal niyo nang sinasabi sa publiko na we were able to secure evidences, pieces of evidence like hair follicles, hair strands sa kotse, and you're trying to match that hair strands, sabi nyo. And then sabi nyo sa akin, nung interview ko sa radyo, ni-request nyo kay Major na mag-provide ng sample. Ayaw ni Major. So, nag-antay ka ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those 3, 4, 5 days, sana dumiskarte kayo. Yan ang sinasabi ko. Saan siya natutulog, siya nakahiga. Pagising sa umaga, pasimple, yung unan, kunan niyo ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple niyo, kunan niyo ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos niyang ligo, kukunan niyo ng buhok. Yun niyo po ginawa. Sir. If I may, Your Honor. In fact, naisip na po namin yan nung andun siya sa office ko, meron siyang paso na pinag-inuman. And yun sana yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court. Will not be admissible in court because I know that, Major General. I know that. Consent, I know that for a fact, of course. Pero at least, it will give you a guide na para kung saan nyo i-focus yung investigation nyo. Hindi na kayo mag-isip-isip na baka si Juan, si Pedro, si Mario ang suspect. At least, pag ginawa nyo yun, tapos napatunayan na talagang siya pala ito, doon na kayo magpo-focus. Si Juan na talaga, wag na kayo maghanap ng ibang suspect kasi ito na si Juan based dito sa nakalap natin na ebidensya sa DNA. Di ba? And second, yung kape na ininuman niya, anong ebidensya po nakuha nyo sa sasakyan, di ba, hair strand? Oh, hair strand, coffee.
Meron pong saliva dun sa baso po sir na pinag-inuman niya. So pwede Pero, pong, sir, gamitin yun. Di ba may nakuha kayong hair strands doon? Sinabi niyo sa akin, di ba? Ilang pieces ho na hair strands? 3, 4? O di ba? So dapat, kung saan siya natutulog, doon sa kama niya, pagising niya, imposible walang hair strand doon, di ba? Senator, Anyway, gusto ni Senator Tulfo hair strand to hair strand. Pero pag DNA kasi, absolute yan eh. Oh. Kung DNA na makukuha sa hair strand at saka DNA na makukuha dito sa baso, magkaiba. the same, pareho lang yan. Kasi isa lang ang DNA ng tao eh. Kung anong DNA na makuha doon sa buhok at DNA na makuha dito sa iniinuman niya, mag-match yan. Pareho lang yan. Walang problema yan. Yeah, I understand with Pero you. yun, ang question nila, ang issue dyan is yung admissibility in court. Dahil yun nga, yung poisonous tree ang lalabas dyan, di ba? Yung poisonous tree doctrine na anything evidence na makukuha mo without the consent of the tao is magiging poisonous yan. Yung fruit of the poisonous tree. Yeah, fruit of the poisonous tree. Oh. Pero yan nga, I agree with you, Mr. Chair, na hindi natin pwedeng gamitin yung sa korte. I know that. Pero at least, mafo-focus nyo yung inyong investigation. Pero- Pag napatunayan base sa inyong pag-secure na walang court order halimbawa, at napatunayan yung ebidensya na ito nga pala talaga ang suspect natin, Pero then doon na kayo magfo-focus. Huwag na kayo mag-focus sa yes, iba pa. tama yun. Pero Your Honor, Senator Tulfo, yung mga pulis nito, sigurado ako, without yung DNA, alam na nila yung focus nila kung saan sila nakafocus eh. Nakafocus na talaga sila doon sa mga primary suspects. Kahit na wala pang DNA results, alam na nila yan kung ang mga kuan nito, mga investigador ito na